Magandang buhay mga ka-TH. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa 14,000 tons of gold na ibinaon ng mga Hapon sa Fort McKinley or aka also known as the Fort Bonifacio War Tunnel in Makati. Atin panoorin ang bidyong ito. Ang Fort Bonifacio or also known as Fort McKinley ay naagaw ito ng mga Hapon noong umpisa ng giyera 1941 at pinangalanan nila ito from Fort Bonifacio, Fort McKinley ay ginawa nilang Sakura Hihi ang pangalan ng tunnel. So Sakura Hihis, ganyan. Serve as shelter for Japanese officials. Pero in 1945 ay natalo sila. Kaya iniwan nila ang Fort McKinley or itong Fort Bonifacio ng mga Hapon. At pinaniwalaan na mayroong iniwan na kayamanan na ibinaon dyan ng malalim, sinimento, kaya hindi makita-kita. Kaya dito sa bidyong ito ay ating mapanood na mayroon talagang nagukay dyan at solidong-solido ang pagkabaon nito, binuhusan ng konkreto. 1949 ay napunta na sa Pilipinas ang tunnel na ito at pinangalanan na Fort Bonifacio. Okay, itong susunod na video clip ay tungkol kay Chucky McDougald or Charles McDougald, yung nagsulat ng Asian Loot. Isa itong American treasure hunter na kasama nina Olaf Johnson at Bob Curtis or Robert Curtis. Itong si Chuck McDougald ay isa sa kasama niya sa paghukay ng yung Port San Pedro at sa Teresa 2 ng kapanahonan ni FM. Kaya merong ibinigay si Robert Curtis na mga mapa dito kay Charles McDougald at ang mapa na ito ay nagsasabi na mayroong 14,000 tons. 14,000 tons lang ha. Hindi ito yung 30,000 tons. So kalahati lang, 14,000 tons of gold bars iniwan ng mga Hapon, ibinaon mismo diyan sa Fort McKinley or Fort Bonifacio sa ngayon. At narito ang kanyang mga mapang hawak. Maps that were given to me in the Philippines. Wow. Are these the original maps here? Those two are the original maps. These are incredible. I've never seen anything like this in any of my research. This is rice paper waxed over. It has a wax feel to them, yes. Yeah. Let's see. Ang mga mapa na ito ay mapa ng Fort McKinley at naka-wax ang sabi. Ang mga original map ay nilalagyan ng wax para hindi ito nababasa masyado at na-preserve ito, napipreserve. Kaya ito, mga original maps, kung makita nyo ang pagka-drawing ay pangit talaga. Parang bata lang. Pero yan ay original maps. Do we have? This is Camp McKinley, now called Fort Bonifacio. This is a circle driveway in Camp McKinley. In the center is a shaft. There are 14 tunnels that lead to treasure buried by the Japanese. I think Marcos recovered this one. Ayun, narinig niyo ba yun, mga ka-TH? 14,000 tons of gold. Itong circle daw, ito yung shaft. At itong merong mga plus at X, yan ang mga kahon-kahon ng gold bars. So 14,000 tons lahat. Ngayon sa dulo, medyong dulo ng video na ito ay makikita nyo ang recovery. Makikita nyo ang napakalaking butas, malalim, nasa 10 meters yata ang lalim, at nagtaka sila kung ano yun. Hindi nila alam na tinitreasure hunting pala yan, 1970s pa. Kala nila na mga Amerikano ang gumawa o mga Hapon ang butas na yun. Mapanood natin ang video na yan. Atin muna ito ipagpatuloy. Marcos did in fact extract treasure from this site. I mean, that's very valid proof that a number of these maps could potentially be actual treasure sites. Correct.
I mean, that's 9 zeros there. So 555 billion yen, roughly 5 billion US at the time. Yes. That's astronomical. Yan, $5 billion 1945 na value. Ngayon, siguro times 3 na yan. Ang $5 billion ay $15 billion ang halaga ng nakabaon na mga ginto diyan sa Fort Bonifacio or the Fort McKinley. We're literally holding pieces of history right here. So why didn't you go back to the Philippines to try and recover any of these? When I tried, they asked me to leave. And I didn't think I was welcome back there anymore. Maybe if you were open to it, I mean, we can have this authenticated by some experts and figure out the authenticity of it, seeing if these are, in fact, of the time period of the era. Would you be open to something like that? Absolutely. Kung napanood nyo yung video ni Gringo Hunasan noong 1986 EDSA Revolution, ay ito yung pinagtaguan niya noong kapanahonan na pinaghanap si Gringo Hunasan, ay dito siya nagtago sa Fort McKinley. Pero hindi natin alam kung nag-treasure hunt pa siya doon o kung ano. Basta dito sa video na ito ay makikita nyo, matutungayan nyo ang mga bakas ng mga nag-treasure hunt dyan na hindi small scale treasure hunter kundi talagang itong malaking treasure hunt ito. Atin panoorin muli ang video. Lingid sa kaalaman ng karamihan, sa ilalim ng malago at modernong syudad na ito, nagtatago ang isang tunnel. Ito ay ang Bonifacio War Tunnel. Ang entrance ito ay matatagpuan malapit sa isang mall dito sa Taguig. Kawawa, no? Kawawa ang... Meron lang akong reaction dito mga katihets, ha? Kawawa naman ang tunnel na ito. Billion dollars ang gasto ng Amerikano ng gawin nila ito. 1936 yata ito ginawa para sa napipintong World War II. Kagaya ngayon, ang mga Amerikano ay gumagawa na yan ng fortification diyan sa Bataan. Hindi lang natin alam. Gumagawa na rin sila ng parang ganyan. Kasi alam nila na talagang magkagera. Ngayon, pinabayaan ng War Tunnel, ang dami ng daga, ang daming mga diyan, mga rugby boys. Hindi lang yan, diyan na yata tumatay yung mga diyan, ibang tao kaya marumi na. Hindi ka na pwedeng mamasyal doon. Noong unang panahon yan, kapanahonan ni Marcos ay malinis pa yan. Pagdating ni yung sumunod, wala na, pinabayaan na. Ngayon, itong napipintong World War III, talagang magamit yan ng buong Makati. Kasi ang laki niyan, magiging bomb shelter yan. At gagastos pa ba ang gobyerno natin? Hindi na. Pipinturahan na lang yan, lagyan na lang ng electricity, lilinisin, para sa pagdating ng gera, kung matuloy man, merong tatakbuhan ang mga tao diyan sa Makati. Yan kasi ay talagang war bunker yan, dinidesign yan, matibay yan, at hindi yan maano ng mga bomba. Kasi napakalalim yan. Okay, kawawa naman ang mga tunnel na ito. Atin panoorin ang inside or interior nito ngayon. Ang kabuuang haba ng naturang tunnel ay 2.24 kilometers na bumabagtas mula Taguig, C5 hanggang sa Barangay Pembo at Barangay Istrembo, lungsod ng Makati. Ngunit may mga accounts na nagsasabing malawak pa ang tunnel dahil may mga lagusan pa ito patungong Villamor Air Base sa Pasay, Guadalupe at maging sa Malacanang Palace. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ika-15 ng Oktubre 1941 nang pinasimulan ni US General Douglas MacArthur ang paghukay sa tunnel sa tulong ng mga sundalong Amerikano at mga trabahador na igorot. Ang tunnel ay ginawang bomb shelter. Mali yun na pizza. Kasi 1941 gera na. Ginawa ang tunnel na yan 1930s pa. Kung di 1930s, mga 1932, 1935. Before the war, ay tapos na yan. Hindi yung 1941, naglanding ng mga Hapon sa sa Pangasinan yan. Medyo mali yun, kaya correct natin. Quarters at stockroom ng mga panahong iyon.
At dahil sa pagkatalo ng puwersa ng mga Amerikano sa mga Hapon, napasakamay ng tropa ng mga Hapon ang tunnel noong 1942 at tinawag nila itong Sakura Hei, na ang ibig sabihin ay Cherry Blossoms Barracks, at mas pinalawak pa ng mga Hapon ang tunnel. At mula sa pagbabalik lakas ng Amerika sa Pilipinas noong Oktubre 1944, nagtago ang mga tropang Hapon sa tunnel at maging ang kanilang leader na si Tomoyuki Yamashita. At 1945 nang pinangasiwaan na ito ng Philippine Army dahil muling napasakamay ng mga Amerikano ang tunnel. At kalaunan ginawa na lamang itong imbakan ng ammunition ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Ayan, kawawa, no? Kawawa ang tunnel na yan kasi napakatibay ng tunnel na yan. Gawa ng Amerikano para panggera tapos ginawang imbakan lang. Ngayon, dahil sa alam ng iba ng mga treasure hunters na mayroong nakatago dyan, kaya nga sinasara yung mga entrance niyan. Kasi mayroong nag-treasure hunt dyan, alam na natin kung sino ang nakakuha dyan. Sinabi kanina ni Charles McDougald, ang taong nakakuha diyan. Kaya dito matutunghayan natin ang napakalaking malalim na butas. Hanggang sa isinara na ito sa publiko noong 1995. Ang tunnel ay nabakante na lamang at unti-unting napabayaan sa paglipas ng panahon. Dapat kasi sandali lang mga kids, dapat kasi sa tunnel na yan ay ginawang tourist attraction yan. Katulad sa Guam, ginagawang tourist attraction ng mga war tunnel. Linisin yan, lagyan ng mga ilaw, tapos lagyan ng mga estatwa ng mga World War II Army. Ganyan. Lagyan ng mga, katulad sa Bataan, yung korehidor. Kung pasukin nyo yung tunnel, mayroong mga estatwa ng sundalo, ng mga NARS na naroon sa tunnel kasi tourist spot. Ito pwedeng maging tourist spot din to. Kaya lang sinikrito talaga ito, sinara ito noon. Nang nag-treasure hunt diyan, alam natin kung sino. Kaya ilan lang ang nakapasok diyan. Kasi meron ngang nag-operate sa loob niyan. At 14,000 tons nakuha na. So ito, uunahin namin yung export portion. So tara. Okay, ito malapit na. Yung butas diyan na malalim. Patungo kami sa direksyon papunta sa 27th Avenue, East Rembo, Okay. kung saan matatagpuan ang isa sa mga exits Ayan na, ng oh. tunnel. Yung butas, oh. Ito yung kumpul na Ayan, yan. Ayan, oh. Ayan. Akala nila galing sa itaas. Kisamihan na simento, eh. Bakit manggaling sa itaas? Merong kisamihang tunnel na yan. Konkrito yan. Yung mga lupa na yan, galing yan sa hinukay. Merong naghukay diyan. Kaya ebidensya na yan, number 1 evidence, na merong nangyayaring paghukay. Hindi yan galing sa kisami. Kasi lupa yan. At yung ibabaw niyan, semento yan. Kaya, galing sa treasure hunter yan. Patuloy Makikita tayo. natin dito sa parte nito ng tunnel, sa export portion, meron kumpul ng lupa. So pinaniniwalaan na dahil nagkakumpul ng lupa dito, dahil ang taas nito ay residential area na. Sunod naming pinuntahan ng isa sa mga chambers ng export portion ng tunnel at ito ang bumulaga sa So, ayan, yung butas. Ayan, nakita nyo mga katiyats. Ayan, so makikita nga natin dito sa isang Ang portion ng lalim. tunnel, mayroong malalim na Ito. balon. So ingat tayo. Tinawag nila ito Sinasabi ng sa mga kwento nila, dati daw, reserva daw ito ng gasolina. So, meron kaming kasama ngayon, sabi nila dati, nung mga banda. Ayan. Hindi ito lalagyan ng gasolina. Ang lalagyan ng gasolina, mayroong tangke. Tsaka hindi ganyan na malalim. Horizontal yung tank ng gasolina. Yan, tingnan nyo, kwadrado. Treasure hunter yan. Treasure hunting. Ang ginawa diyan ay pag-treasure hunt. Ang galing no, pagbaon ng Hapon diyan lang sa binaon nila sa daanan mismo, tapos sinimento. Di akala mo daanan lang yun. Hanap ka ng chamber ng gilid. Yun pala, nasa tinatapakan mo lang. Nasa pavement lang. Ibinaon, sinimento yung ibabaw. Hindi mo mahalata. Pero dahil may mapa nga, yung pinagitaan ni Charles McDougald kanina, ay matagpuan talaga yan. 2002, wala daw tubig dito. So ngayon nagkatubig na.
Dati daw may mga grills daw dito. So ayan, tinignan ako ng mga tao. Ito pa, kung ano talaga yan, imbakan ng langis, hindi yan ilalagay sa daanan. Nasa unahan lang yan, nasa dulo, para hindi makaabala ng tao. Yung mahuhulog dyan ang dumadaan eh. Kaya yan talaga ay gawa ng treasure hunter. At yung lupa sa unahan na nandoon, yun ang mga galing dyan. Dinala lang doon sa medyo malayo-layo konti. Galing, no? Mga ka-TH, 14,000 tons of gold ang ibinaon dyan according to Charles McDougall at sa kanyang mapa. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. God bless us all. Ingat kayong lahat, mga ka-TH. Paalam!